Ito yung full video ng paggawa natin ng usual kalan. Kung wala kayong sirang rice cooker, pwede naman yung lata lang. At ang ginamit natin dyan para sa burner natin ay 1/2 na tubo. Takpan lang natin yung ibabaw niya. Yan, pag natakpan na natin, markahan naman natin yung bubutasan natin ng barena. Minarkahan natin ng concrete yan para hindi dumulas yung bala ng barena. Ito pala yung ginamit nating bala ng barena, ganito lang siya kalaki. 160 ng sukat niya. Maliit lang yan sa personal, parang sinlaki lang nung pinakamanipis na alambre na binibenta sa hardware. In-order ko lang yan sa online. Dahan-dahan lang sa paggamit yan kasi madaling mabali yan eh. Ito naman yung binutas natin. Naglagay tayo ng butas sa baba, 4 na pababa ang direksyon. Sumunod naman na butas niya sa taas ay 8. 8 butas yan na padiretso ang direksyon. Sumunod naman 5. 5 yan na pataas ang direksyon. Yung sa pinakaibabaw naman natin, ang binutas natin dyan ay 12. Puro pataas din yung direksyon yan. Dinugtong naman natin yung burner natin sa D1 tubo kasi sinlaki yan ng gagamitin nating blower. Diyan dadaan yung hangin. Yan naman yung gagamitin nating hulmahan para sa magiging chamber ng ating burner. Lagayan lang yan ng stick-o. Yan, nilagyan na natin ng semento. Ipinix na natin yung tubo para hindi gumalaw habang nilalagyan natin ng semento. Yung tubo naman na yan na sinuksok natin, yan yung magiging daanan ng langis. Para kung sakaling may nakasalang na, hindi na natin tatanggalin yung nakasalang. Diyan na lang natin papadaanin yung langis. Medyo nagkamali lang ako sa posisyon ng tubo ng langis. Dapat pala wala siyang tinamaang butas ng burner para mag-blue flame. Kaya yung apoy ng usual kalan natin manilaw-nilaw. Ito naman yung gamit nating blower, may kasama na siyang controller. Online ko lang yan nabili, 200 plus. Ang gamit natin dyan, used oil na galing sa pinag-change oil ng motor. Pero mas mainam kung ang gamitin nyo yung used oil na pinagprituhan. Kasi medyo maamoy yung used oil ng change oil ng motor eh. Sa pagpapadingas naman, mas magandang pangpadingas yung tissue kesa dyan sa ginawa natin na nilagyan natin ng gasolina. Yan yung sinasabi ko, tulad ng nakikita nyo, kulay dilaw yung apoy niya. Pero nagawan ko yan ng paraan, nilagyan ko lang ng steel wool yung tubo ng langis, nag blue flame na yan. Hindi ko lang napakita sa video pero nagbo-blue flame na yan. Kaya kung gagawa kayo, iwasan nyo na itutok yung tubo ng langis sa butas ng burner. Pero kung sakaling mag yellow flame pa rin, lagyan nyo lang ng steel wool yung tubo ng langis. Magbo-blue flame na yan. Ito yung first time kong paggawa ng usual kalan. Ginaya ko lang yan sa iba na gumagawa. At napansin ko malakas talaga yung apoy niya at sobrang init. Mas malakas pa dyan sa ordinaryo nating mga kalan. Mabilis din makaluto. Saka mahina lang pala yung blower niyan. 12 volts lang yan. Para lang tayong nagcha-charge niya ng cellphone. Kaya sa bill ng kuryente minimal lang yan. Parang cellphone lang din. Kapag gumamit nga pala kayo ng usual kalan, iwasan yung malagyan niya ng tubig kasi aapoy yan ng malakas. Kaya kung magluluto kayo, bantayan nyo para hindi malagyan ng tubig. Mas mainam kung sa open area kayo gagamit niyan.